Hello everyone! So this is Edmond Mindaros, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng PC, laptop, troubleshootings, mobile device, troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so please huwag mong kakalimutan mag-like, share at subscribe. I-click mo na rin yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So sa video ito ay pag-uusapan natin at quick discuss ko lang regarding sa malaking pagbabago ng Cbanks. So Cbank Philippines is finally changed to a new name, Maribank. So naaprobahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang pagbabago ng kanilang company name. Ayan, so mas magandang malaman natin kung bakit sila nagpalit ng pangalan from Cbanks to Maribank na ngayon. So ang babanggitin ko guys ay hindi naman ito yung eksaktong dahilan. So marami pang dahilan yan na mas malalim pa na dahilan kung bakit po sila nag-change na from Cbanks to Maribank. So pinalitan ng Cbanks ang pangalan nito at naging Maribank bilang pangunahing bahagi ng isang corporate integrations at rebranding strategy. So ano ba yung tinatawag na rebranding strategy? So, ibig sabihin nito, mas binago nila ang marketing plan ng company nila, mas pinaganda rin ang mga services, hindi lang sa pagpapalit ng company image at marami pang iba. So, kung titignan natin dito sa Google Play Store, so open mo lang yan, kapag sinearch mo dito yung Maribank, so may lalabas ditong Maribank Singapore, and then yung pangalawa naman, ito yung Maribank Philippines. So, kailangan mo lang i-download or install mo lang dito yung Maribank Philippines, i-click mo lang. So, click mo yung install. Okay. So, makikita mo na dito na na-install na natin dito yung Maribank Philippines. So, click mo lang dito yung open. Okay. So, dito lang sa ating screen. So, may pop up lang dito na notifications. Kung gusto mo itong while using the app, only this time or don't allow, isirik lang natin dito yung while using the app. And then another notifications na allow Cbank to send you notifications. May dalawang option dito kung gusto mong allow or don't allow. Select mo lang dito yung allow. Ayan. So, makita mo pa rin dito na Cbank. And then, same lang naman dito yung kung paano tayo mag-login or mag-create ng account. Wala ditong changes. So, makita mo dito kung gusto mo mag-continue with Shopee or mag-sign up with a mobile number. Kapag may account ka na dito or nakaregister ka na dito sa Cbanks, dito lang sa baba ay kailangan mo lang i-click dito yung login. And then, enter mo lang dito yung registered na Cbanks mobile number mo. I-click mo lang dito yung box. And then, enter lang natin dito ang ating Cbanks registered mobile number. So, make sure na tama yung mobile number mo and then click mo lang dito yung password. Kapag na-enter mo na yung password, i-click mo lang dito yung login. And then, magsisend si Cbank ng OTP doon sa mobile number natin na registered. Kailangan natin yun i-enter dito. Okay, so na-enter na natin yung 6-digit OTP code. Ayan. So makikita mo na dito na same pa rin. Wala pong pagbabago dito sa kanilang app mga kaibigan. Nandito pa rin yung ating account balance and everything. Parehas lang naman. Yung pangalan lang yung kanilang pinalitan mga kaibigan. Ayan, so ano-ano ba yung mga pangunahing dahilan kung bakit po sila nag-change? So ang babanggitin ko mga dahilan, so hindi po ito yung eksaktong dahilan. So malamang may mga iba pang malalim na dahilan kung bakit po nagpalit ng pangalan from Cbank Philippines to Maribank. So una, binili ng Maribank Singapore ang Cbank Philippines. So ang Maribank ay isang digital bank na kabilang sa malaking grupo ng C Limited. So at parent company ng e-commerce sa platform ng Shopee. So talagang partnership po sila ang Cbanks to Shopee. And then license din ito ng Monetary Authority of Singapore. So ang Maribank ay from Singapore po yan mga kaibigan. So ang pagpapalit ng pangalan ay para iayon ang kanilang operasyon ng kumpanya sa Pilipinas sa pangalan ng kanilang parent company sa Singapore. Ayun mga kaibigan. So yung pangalawa naman, ito yung Unified Brand Identity. So mas pinagbuklod or mas magkakaugnay ang kanilang brand identity para sa financial services ng C Limited at sa iba't ibang bansa at para bang pag-isahin ang kanilang banking arm at mas makikilala ang kanilang pangalan na Maribank. Okay, yung pangatlo naman, ito yung strategic
alignment. So sa pag-rebranding at strategic ay hakbang para magamit ang mga resources at expertise ng Maribank sa digital banking. So mas pinahusay din ang kanilang services. So ngayon mas gusto kong gamitin si Cbanks kasi hindi lang yung malaking interest yung makukuha natin dito, yung laman ng ating account, kundi nagbibigay din ito ng 15 free transfer weekly. Ayan, so wala pong bayad yung transaction fee natin dito kapag nag-transfer tayo dito sa any e-wallets mga kaibigan. So ito yung kagandahan kay Cbanks at secure din ito mga kaibigan. And then accredited ito ng BSP ng Pilipinas. Alright, so sa kabila ng pagbabago ng kanilang pangalan, existing customer account, services, and balance remain secure and unchanged. Ayan mga kaibigan. So wala pong pagbabago yung mga services nila dito. Kung ikaw ay existing account, mga laman ng ating account dito at iba pa, wala po yan pagbabago. Binago lang yung kanilang pangalan. So same lang naman dito mga kaibigan, kapag tinignan natin dito sa ating Cbanks homepage, wala pong pagbabago yan. And then makikita mo naman lahat dito yung mga needs mo. Alright, so yan po mga kaibigan, and hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman at guide tungkol sa pagbabago ng Cbanks Philippines tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.